Kapag pala nilagyan ng cheese whiz, asukal, powdered milk, at iba pang mga sangkap ang kamote, ay makakagawa pala tayo ng merienda na sure ako magugustuhan mo at ng buong pamilya. Bali dito guys, meron lang tayong biniling isang malaking kamote. Nasa half kilo po tumitibang tong isang to guys. Nahugasan ko na din pala to at bibiyak-biyakin ko lang yan sa mas malilit na piraso para mas madali natin tong mapalambot. Di ko na muna yan binalatan guys. Mas madali kasi itong balatan kapag naluto na. Mas okay guys kapag steam ang pagkakaluto dito para di siya ganun kalabsak at intact pa rin yung sustansya at lasa nito. Lulutuin ko lang yan ng mga 10 minutes hanggang sa lumambot then saka natin yan babalatan. Pagkabalat ay siya na ding durog or mash sa mga to. Maiba lang pala ako guys. Alam ko namang may mga pitchel kayo dyan sa bahay. Pero baka magustuhan nyo tong nabili ko sa online na stainless na pitchel. 304 stainless na yan guys. Kaya sure talagang pang matagalan na yan. Ito din yung ginagamit sa mga catering. Tingnan nyo naman guys kung gaano yan kaganda. Sure ako mamamangha yung mga bisita nyo kapag nakita nila kung gaano kaganda yung pitchel nyo. Kaya maglalagay na lang ako ng link dyan sa comment section ha. Malay mo. Baka magustuhan nyo din, di ba? Bale, after nga pala nating madurog ng gusto tong kamote, pwede na tayo dyan maglagay nitong isang pack ng cheese whiz, 3/4 cup ng asukal, at isang pack ng powdered milk. Yung cheese whiz, guys, is optional lang ha. Masarap pa din naman tong merienda natin kahit wala nito. Naglagay lang ako niyan para dagdag cheesiness dito sa ating gagawing merienda. Sa asukal naman, pwede nyo yung dagdagan if sa tingin nyo mabibitin kayo sa tamis. Once mahalo na nga thoroughly itong mixture dito, ay siya namang lagay natin ng 1½ cup ng all-purpose flour at 1 tablespoon ng baking powder. Batiin ko lang pala saglit tong sila Ma'am Cecilia Duque ng Taguig, Ma'am Margie Magbanwa ng Bacolod, Ma'am Leslie Dumadag ng Zamboanga Sibugay, at si Ma'am Melanie Camero ng Maynila na laging nakasubaybay sa mga recipes na ginagawa natin araw-araw. Salamat po lagi sa inyo. Dito guys, minasa-masa ko lang tong mixture hanggang sa maging dough na tong hinahalo natin. And kapag ganun na nga, magbibilog-bilog na tayo dito ng dough. Bali, ginamitan ko na din yan ng panukat para pantay-pantay yung magagawa nating merienda. Doon nga rin pala sa mga gusto magpa-shoutout sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. Kailangan mo lang pusuan tong video na pinapanood mo. And mag-comment ka na din dyan sa ibaba kung taga saan kayo. Malay mo, baka ikaw naman ang next na ma-shoutout namin sa mga future videos na gagawin pa namin. Salamat po lagi. Dito nga guys, nakagawa tayo ng 20 pieces ng dough para lutuin. Madami-dami na din yan guys ha. Bale, ilulublob lang natin isa-isa yung mga nagawa nating dough sa tubig. Saka natin yan i-coat sa sesame seeds. I-coat lang natin maigi yan para buong dough ay makoveran ng sesame seeds. Then saka natin bilogin ulit sa kamay para mas kumapit yung sesame seeds dito sa dough natin. Uulit-ulitin lang natin yan hanggang sa matapos tayo. Dito naman gugupitin lang natin yung ibabaw nito para hindi siya ganun kalakas pumutok kapag niluluto na. After nyan, pwede na yung lutuin sa mantika. Nasa medium heat lang tayo dito guys para di agad masunog yung sesame seeds dito. Deep fry din ang pagkakaluto natin dito para lutong-luto talaga yung dough na niluluto natin. Bali niluto ko lang yan ng 5 minutes dyan and kapag ganyan na nga nag-brown na, is pwede na natin niyang hanguin. And there you have it guys! Ready nang iserve sa pamilya itong masarap ipang merienda na kamote binangkal with cheese whiz. Mas masarap talaga to guys kung papartneran natin ng kape. Solve na solve talaga dito ang merienda nyo. Promise. Kaya ano pang hinihintay mo? Subukan mo na ding gumawa nito.